Nasa linya natin si Dr. Winston Casio, spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK. Dr. Casio, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Ah, Good morning, Jovel at Meng, at maraming salamat sa pag-imbita sa atin. Opo, una sa lahat, Dr. Casio, meron pa ba tayong mga POGO people na nasa ilalim ho ng kustodiya ho ng PAOK po ngayon? Opo, meron pa ho tayong mga around 216 Uy, na mga foreigners pa po dito. Ito po ay kabilang dito yung mga foreigners na witnesses po natin at saka yung mga undergoing pa po ng mga immigration proceedings, maging yung mga nakasuhan din po ng kriminal na mga kaso with regards to violations ng iba't ibang mga criminal laws natin dito. O kaya dahil hindi sila maipodeport kasi may pending cases. Yes, ma'am. Yes, Mm. Weng. Yung pong pending iba na cases. may mga immigration proceedings pa, bakit natatagalan po yun? Una po, kinakailangan nilang mag-undergo noong tinatawag na clearance in as Mm-mm. much as hindi sila nag-voluntary na umalis by December of last year. Mhm. So dapat ho kasi by December of 2024 lahat ng mga POGO workers nag-voluntary na umalis na ho. So yung hindi mga umalis at mga nahuli natin noong January, February and March nitong taon na ito, nag-undergo pa ho sila ng mga proceedings. Medyo natatagalan kasi may mga dokumentong kinakailangang maipresenta ang mga ito, katulad ng cancellation ng kanilang mga alien employment permits, Mhm. cancellation noong kanilang mga tinatawag na working visas in relation doon sa POGO. Baka Mhm. naman po bago magtapos ang taon, tapos na yan, attorney o Dr. Casio. Yun ho ang ating panawagan at more or less itong Bureau of Immigration naman po ay by batches ang paglabas ng kanilang mga deportation Mhm. orders. O In kasi the medyo meantime, matagal na masyado, hindi ba Tsaka in Joel? the meantime, Weng, pakain po natin sila, di ba? Oo. Dr. Casio, ano po, Gastos pa-housing, Opo, natin. opo. pa-housing Gastos natin. po. Opo, Mga opo. magkano na ba Gastos po natin ng ginagastos mga yan. natin dyan sa mga yan? Roughly, ang budget sa pagkain ay 115 pesos per meal po, sorry, per day po ang mga yan. Mhm. So Per more or less, Per person. person yan, Mm-mm. oo. per person po. Umaabot po tayo ng gastusin ng ngayon 200 plus na lang sila, nasa 1.4 million po ang ginagastos natin sa isang buwan sa kanila. Wow, malaki din yun, Dr. Casio, kung susumahin mo sa loob ng isang taon. No? Plus yung mga, di ba dati ginagastusan din natin yung Hmm. tulong doon sa kanilang kinasama dito. Naging bunga ng kanilang Opo. relasyon, ng mga May anak. mga pamilya na rin, di ba? Pogo babies Opo, kung tawagin. yung tinatawag po nating mga Pogo Babies, opo, tuloy-tuloy pa rin po ho yan. Sa pakikipagtulungan ng DSWD, sila po ay binibigyan ng kanilang mga panggatas, mga pang-diapers, at saka paminsan-minsan kapag may mga pangailangan medikal, tinutulungan din po natin ang mga iyon. Wala So ba pa, tayong nahinging tulong sa Chinese Embassy man lamang para ito'y mamamayan nila eh. Wala bang ganon, Dr. Casio? Yeah. Meron ho yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce po. Every once in a while nagbibigay ho ng tulong ang mga 'yan, nagpapadala ho ng mga groceries sa kanilang mga Chinese sa mga nandito po. In fact, even mga non-Chinese tinutulungan na rin ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Dr. Casio, sa ngayon may batas na anti-pogo bill. Ano? Hindi na lang ito basta EO, batas na po ito. Pero mula nung ipagbawal ni Presidente yung pogo, kahit nung wala pa yung batas, hanggang sa ngayon po, ilan po yung nag-ooperate underground na minomonitor po ng PAOK? With regards to the number, hindi ho natin Mhm. mabibigyan ng definite number po mga 'yan. Pero tama ho kayo, meron pa ho ang mga minomonitor ang iba't ibang ahensya ng gobyerno together with the PNP, CIDG. Mhm. Maya't maya kami nagkakaroon ng pakikipagtulungan, namo-monitor ho kami. Ang problema lang ganito, dahil alam nilang illegal na sila, hindi sila pumipirme sa isang Mhm. lugar, no? Mhm. Lipat ng lipat. Palipat-lipat.
Opo. So, habang nagki-case build up tayo para sa application ng search warrant for example o di kaya application ng mission order sa Bureau of Immigration, malaman natin a few days later lumipat na sila. So, 'yun ang nagiging challenge po ngayon sa Mm. gobyerno natin. Ano Pero yun? meron pa ho, Mm. meron pa ho. Mula Metro Manila lilipat ng probinsya kasi kung within Metro Manila lang madaling matiktikan 'yon, 'di ba, Dr. Casio? Opo, at to be honest, bihira na ho tayong makita dito sa Metro Manila. Mhm. Yung mga nahuhuli halimbawa ng iba't ibang ahensya iba't ibang units ng PNP kasamang immigration at saka yung NBI, mangilan-ngilan na lamang Hmm. po 'yun. Pero sa mga probinsya ho, talagang meron tayong naririnig pa rin. In fact, kagabi lamang meron tayong mga kausap na mga action agents. Marami ho talaga sa mga probinsya, lumayong-lumayo na ho sila dito. Yun lang ang Mhm. gusto ko malaman, Weng. Ah, sila'y bawal na rito. Mhm. Sila po'y pinaalis na po natin dito. Bakit pinipilit pa rin po nilang mag-operate clandestinely, patago-tago, Weng, Mm. paalis-alis, Palipat-lipat. palipat-lipat, dito po sa Pilipinas? Meron ba silang kasabwat dito, Dr. Casio? To be honest, hindi ho natin mabibigyan ng definite answer 'yan. Pero ang ito kasi mga ito hindi na makaalis ng Pilipinas ang gano'n-gano'n na lamang. For one, yung mga dating nabigyan ng alien employment permits ng DOLE at Mhm. saka ng PAGCOR at saka ng Bureau of Immigration, once they present themselves before the Bureau of Immigration, automatic po kulong ang mga 'yan. Mhm. No, hindi po 'yan basta-basta makakalabas lang ng Pilipinas sapagkat may violation na nga po sila. They will have to spend a minimum of a few months dito sa Bureau of Immigration natin sa Taguig. Yun ang iniiwasan nila, Mhm. no? Dahil sa katigasan ng ulo nila nung nakaraang taon na mag-voluntarily umalis ang Pilipinas, ngayon na gusto nilang umalis, pag umalis sila, makukulong sila panandalian dito. Ayaw ho nila 'yon. Mhm. And second, if they present themselves before the Bureau of Immigration, lalo kung Chinese po ang mga yan, kinakailangan natin ipagbigay alam doon sa Chinese embassy. And for sure, makukulong po sila sa China. Mhm. Kaya they prefer na maging patago-tago na lamang dito sa Pilipinas at kaysa makulong doon sa Bikutan or makulong doon sa China. Ito po bang mga ganitong kaso ng TNT ay pang Chinese lang o yung iba pang dayuhan na na-involve din sa Pogo? Karamihan po ay Chinese pero may mangilan-ngilan pa po mga Malaysians at Mhm. saka mga Vietnamese. Pero Mhm. yung mga halimbawa Malaysians, Vietnamese, Indonesians, they voluntarily surrender po sa Mhm. PAOK. No, kasi alam naman nila na kapag sila ay kinupkup ng PAOK at na-deport sila eventually, wala silang pagkakakulong na kakaharapin doon sa kanilang mga bansa. Hindi katulad ng China na talagang makukulong ho O doon sila. yata malupit talaga yung batas Ay, nila sa oo ganitong talaga. Kaya kaso. kaya dito sila Oo. nagpupunta o kaya do'n sa Mm. iba pang mga Opo. kapitbahay natin Hmm. sa Asia. Doktor, kung hindi niyo kami mabigyan ng eksaktong figure, pero masasabi niyo ba kung aabot pa yung sa daan, yung bilang ng mga illegal pogo na patago ng patago, lihim na lihim ang kanilang operasyon sa bansa? More or less siguro if I would hazard a guess, siguro mga nasa 20 to 50 pa po ang Mm. mga yan, yung mga Mhm. maliliit na mga nakikita natin ditong minomonitor ho natin. Pag Opo. sinabi ho nating maliliit, anywhere between 10 to 50 naman na mga personalities ang nasa loob ng mga organizations na ito. And same, scamming pa rin ang kanilang operation, hindi sila nag-venture sa iba pang illegal activities, Dr. Casio? Yan, halo-halo pa po yan, yung may tinatawag na mga illegal online gambling, Mhm. illegal na mga sports betting, Mhm. at saka yung the usual, yung sinabi nga ho ninyo, yung scamming. Okay, Okay, tama yun. ito lang, ngayon pagka nakahuli po tayo ng pogo worker, kulong na, Weng, kasi May nakalagay dito batas sa na po. batas, Oo. 12 years imprisonment na, Mhm. 'di ba? Mahaba So, na. kulong na po sila, hindi na po sila i-de-deport, kukulong na po dito sa Pilipinas. Opo, they will have to undergo two proceedings, yung tinatawag nating immigration inquest, administrative proceedings, at Mhm. of course, violation ng Republic Act 1231-2. Isang criminal na violation na po yan. May pagkakakulong po yan. Yun yung hanggang 12 years. Oo, Mas so malapit. Opo, ano to, opo. ipi-pre up natin. Siguro kinakailangan na natin madaliin yun na nandyan sa ating kustodiya ngayon Mhm. kasi hindi naman pwede retroactive ang batas, Weng. Ay, Yun ang hindi po, magandang tanong. opo. Hindi Oo. i-retroactive ito doon sa Dun sa 216. 216, oo.
Hindi ho, it will not be retroactive. So talagang Mm. we have to conclude all immigration proceedings with regards dun sa 212 na nasa ating Mm. kustodiya pa po ngayon. At maging doon sa mga nasa kustodiya din po ng Bureau of Immigration sa Taguig, meron pa rin ho sila doon. Tapos lahat po yan blacklisted na, hindi na makakabalik ng Pilipinas, Doctor? Yes, yan ho ang intensyon ng batas. Blacklisted na po at hindi na makakabalik dito for a minimum of 5 taon. Even yun po yung 216, blacklisted na rin sila, hindi na makakabalik sa Ye- Pilipinas. Yes, ma'am. Mm. Blacklisted na po yan. Minimum of 5 years po yan. Gusto ko lang malinawan, bakit 5 years yung limit doon sa blacklisting? Hindi naman magbabago ng siguro ng ugali yan within 5 years. Mhm. Baka illegal criminal activities pa rin ang involvement niya within 5 years, Dr. Casio. That is with regards to immigration rules po kasi. Yes. Yun yung kanilang rules po. Kung ano man po ang intensyon sa likod noong rules na yon, Mhm. mas mainam hong ang immigration ho ang matanong natin Mhm, doon. mhm. Wala naman tayong special detention center para sa kanila. Pagka nahuli sila ngayon, doon sila sa mga regular detention centers, ikukulong. Yes, sir. Opo. Mm. Ang PAOK ho kasi ang chairperson ng Administrative Oversight Committee. Magkakaroon ho muna ng pagpupulong. Siguro in the next few days, magkipagpulong ang PAOK, Department of Justice, Department of Information Communications Technology, and DILG. Mhm. Ito po ang Mhm. mga grupong itinalaga, ahensyang itinalaga ng batas na Mhm. siyang magiging AOC na tinatawag. Oo. Then, yung IRR naman po, that will be drafted under the leadership of the Mm. Department of Justice. Dahil may batas na, Dr. Casio, ibig sabihin, pag naubos na natin yung 216 na nandiyan sa ilalim ng PAOK detention area, mawawala na yung detention area na yan kasi regular jail na ang papasukan ng ibang mas aaresto sa ilalim ng RA 12312. That is the intent. Opo, Mhm. yan po ang intent. But then again, kinakailangan ho muna magkaroon ng pagpupulong yung Mm-mm. mga kaanib doon sa AOC kasi kabilang ho doon ang DILG na Yes. siyang mother agency naman po ng BJMP kung Mhm. saan ikinukulong itong mga nagkakaroon ng violations under 12312. Okay, panghuli na lang, Dr. Casio, bago po ang ating pinuno ng PAOK, si General Acorda. Meron bang bagong trust ang PAOK sa pagpapalit po ng pinuno? Doon sa naging pagpupulong namin nung nakaraang Biyernes, pareho po ang kanyang sinabi na ipagpatuloy lamang namin ang pagpapaigting namin doon sa pagsunod sa aming mga mandato. Mhm. So yun nga, dahil nga naipatas yung 1230 naipirmahan yung 12312 noong nakaraang Miyerkules, so binasa po namin yun at nagkaroon ng pagpupulo. Ang sabi nga niya is mas paigtingin pa yung mga remnants ng mga nakikita natin dito sa mga pogo, and sabi din po ng ating bagong undersecretary, tingnan din po natin yung mga paglabag ng ilang mga foreign nationals with regards to other laws. Lalo na yung mga mayat-maya nakikita natin ng mga Chino na nagpapanggap ng mga ng mga Filipino at nakakukuha na itong mga birth certificate at passports natin. So titinan po din po namin ang mga yon. Yung pala, hindi pa nare-resolve yun, no? Yung issuance ng mga Mm. illegal na mga birth certificate na yung mga fake, Dr. Casio? Technically, hindi ho sila fake. Mm. They are authentic, but Mm. they are spurious. Mhm. Spurious po ang classification. Mhm. Questionable yung pagiging Filipino po nila. So, pag mga ganong pong pagkakataon, that will have to undergo warrant of proceedings po. Mm. Kasi kapag na-issuehan na ng PSA, Oo. ito po ay isang offshoot na issue nung Pogo na tama ho kayo, Weng, hindi pa nare-resolba hanggang sa ngayon. Mhm. Sapagkat mayroong mga panukalang mga batas na nasa Kongreso natin sa mataas at mababang kapulungan na with regards to this. Kaya lang ang mas importante doon sa mga na-issuehan na magmula noong nakaraang mga taon. Kasi if I am not mistaken, nung during the Pogo hearing sa Mm-mm. Senado at saka sa mababang kapulungan, nakita natin that the issuances have been ongoing for almost a decade now. Wow. At we are talking of hundreds and possibly Mm. thousands of spurious. So, kinakailangan hong balikan ang issue na yun at mapakan sila through warrant of Mm. proceedings sa Parang mga yun. ibig sabihin pag co-warranto, it is as if hindi siya na-issuean ng birth certificate.
Yes, ma'am. Yes, okay. Void ab initio po. Oh, spurious, hindi peke because issued by a legitimate government agency. Spurious because nabigay sa isang taong hindi karapat-dapat mabigyan ng birth certificate. Tama po ba yung ganong explanation? Tama po yun, Weng. Alright. Tama po yun. Alright. Meron ba tayong ibang organized crime na binabantayan ngayon? Mga bago? Maliban sa illegal online gambling, sa mga drug syndicate, meron pa bang bago ngayon? Ang tinututukan ho natin ngayon ay Mhm. yung malawakang reklamo ng mga kababayan nating nabibiktima ng mga harassment ng mga illegal na online lending applications. Medyo marami ho yan. Kung Yung di ako tinatawagan, nagkakamali, minumura, Oo, tatawagan yung kaibigan, binabantaan. yung employer at kung ano-ano Opo. pa. Yan ba yun? Opo. Opo, Mm. yan, Joe. Kasi medyo Akala ko ba, maraming reklamo akala ko tungkol po dyan. matagal na may operation dito yung gobyerno. Kahit ang PAOK, may ganitong mga operations, NBI, pero hindi pa rin po tumitigil. Opo, masyado hong marami ho kasi. At medyo organized to yung kanilang operation, to be honest, no. Kaya ang SEC, NBI, PAOK at saka yung CIDG magkakaroon ho ng pagpupulong ngayong linggong ito kasi magse-set up kami ulit ng tinatawag nating one-stop shop para mapasara natin. Medyo meron lang ho talagang konting kahirapan sa makakuha ng mga search warrants sapagkat may mga legal na mga proseso tayong pinagdadaanan. Pero marami ho kasi Ang dami po nito sa libo-libo. online. Ang dami po Mhm. nito Yes, sa ma'am. online. Sa totoo lang. Tama So, ho kasi kayo. ang base ng ang operation talaga nila Joel para makapag-come on ng madali, online hindi ba, Dr. Casio? Hindi ba pwedeng direkta makipag-ugnayan sa mga platform like Meta para di ba, Ah, maputol yung kanilang operation? Ginagawa po yan ng iba't ibang ahensya ng Mm, gobyerno. Kaya nga po kami ay nagkakaroon ng, to be honest, almost lingguhang meeting na ho para makipagbigay-ugnayan tayo dun sa mga platforms katulad ng Google Play Store, mhm. Apple Play Store, and so on and so forth. Maging sa Meta at maging sa NTC po. Kasi yung iba, hindi na ho application ang ginagamit po nila. Hmm? Kundi ang ginagamit po nila, automatic website na po. No? So, Ah. maglo-loan kayo via website. Kapag nakikita po yun, inire-report sa NTC at may papa-flag down para may pasara po. Tsaka Ang problema dyan, Weng, Opo. mabilis silang magpalit ng website. Talaga? Ganun lang eh. Opo. Magkano lang ba website ngayon? Di ba? Madali naman Yes, yes. Mag-put up. magpa-put up ng bagong website. Tsaka ang taas ng interest wing dito sa mga Oo pautang nga. na ito. Yun talagang mas Daily malala pa. pa sa 5-6 eh. Oh, daily Malala eh. pa. No? Oo. Anyway, Malala ho talaga, malala. 1.5% per Oh. day. kita nyo yan, Diyos ko. Dr. That is Laki. Casio, 40% per month. sige, My abangan goodness. namin yung mga development sa panig po ng PAOK. In the meantime, Doc, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning po. And good Maraming luck salamat sa po. PAOK. Good Salamat. morning. Si Dr. Winston Casio, mga kapuso, organized crime ang tinututukan po nila